Hello guys, today is January 1, 2026, first day ng year 2026. So kamusta na ang celebration nyo? I know, I hope excited, no? Masaya kayo sa celebration ng 2026 at hopefully maging okay na lahat, no? At masayang lahat, no? Sa pagsalubong ng bagong taon at ngayon, January 1, next week, matatapos ng holiday, mga handaan, no? Yung mga long vacation nyo. At starting next week ay balik na sa trabaho at sa eskwela yung mga manggagawa, empleyado at pati estudyante natin, no? So ngayon, 2000, nitong 2025 na marami ang pangyayari na nagaganap lalo na sa bansang Pilipinas, no, sa bansa natin. So balikan natin, i-recap natin ang nangyari nitong 2025. Mapapolitics man yan, events, nature, sports, and showbiz. Unahin natin yung politics at events kung saan nitong Marso 2025, I think Marso 11, ay naaresto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa kasalukuyan, nakakulong siya sa The Hague, sa Netherlands. Kaugnay ito sa extrajudicial killings kung saan ay libo-libo ang namatay, no? Nadamay dito sa kasagsagan noon ng war on drugs, no? At samot-saring mga reaction mula sa netizens, mga Pilipinos, no? Merong masaya, lalo na yung mga mga pamilya na mga pamilya na na nadamay dito sa war on drugs, na naghahangad ng hustisya, no? Yung mga pamilyang namatayan, no? At meron ding nalungkot at naiyak, no? Umiyak dahil sa pag-aresto ni Digong. Isa na dito sa mga nalungkot ay yung mga supporters niya. Yon. Tapos punta naman tayo sa eleksyon kung saan ginanap yung eleksyon noong May 12, no? 2025, kung saan boboto tayo ng senador, congressman, mga lokal na at mga lokal na posisyon sa pamahalaan, no? Itong May 12 ay kung saan ay record breaking. Maraming record breaking ang nangyari. Kabilang dito yung the highest turnout, no, sa midterm elections. Tapos pagtaas din ng mga bumoboto na Gen Z at millennials, no? At marami ding mga upsets na nangyari, no? Kabilang dito yung pagkapanalo ni Pambari 4 dyan sa Cebu. At sa national, yung pagkapanalo, ang pagbabalik ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, at pagkapanalo rin ni Rodante Marcoleta, kung saan sa mga survey ay hindi sila pumapasok sa Magic 12. Pero pagdating ng aktual na botohan ay pasok sila sa Magic 12, kaya nanalo silang senador. So, yon yung nangyari nung election 2025. Tapos, punta naman tayo kay Vice President Sara Duterte, kung saan ay na-impeach siya sa Kongreso. Tapos, umabot ito ng 5 buwan, no, na paghihintay, no? At una na sa desisyonan, no, ng Supreme Court na unconstitutional yung kanyang impeachment. Then na-archive ito ng Senado. Merong ongoing sa darating na Pebrero na isa pang filing ng impeachment niya ni BP, at possible din na impeachment ni President Bongbong Marcos. So dalawa ang posibleng ma-impeach
this year, no? Tatangkain na mag-filing ng impeachment, so both president and vice president. Tapos punta naman tayo sa nawawalang sabong, no? Kung saan ay matapos mga ilang taon, no, na paghihintay, ah, yung sa mga nawawalang sabong, ng mga sabungero, no? Kung saan merong nakita, no? Yung mga otoridad ay pumunta doon sa lawa ng Taal at meron silang nakitang mga labi ng mga ano, yung mga sabungero na namatay, no? Mga nawawalang sabungero kung saan mga pinatay sila, guys, to. At meron ding mga kaso, no? At isa sa mga suspect, no, sa merong mga individual na posibleng nakasuhan na. At isa sa mga suspect dito ay si Mr. Atong Ang, no? Tapos ano pa ba mga balita niyo? Before pupunta tayo sa flood control, no. Ayun, no, yung mga balita, no, sa politika at sa events sa 2025, no. Tapos yung flood control, no, scandal, no. Yung mga maanomalyang proyekto sa flood control kung saan ay naging dahilan ito ng mga malawakang pagbaha, no. Yung problema natin kada taon, no, na mga palpak na proyekto at yung mga projects sana na hindi pa natapos, no. So nagsimula ito nung suna ni President Marcos Jr., no, sa kanyang speech. Sabi niya dapat managot ang mga nasasangkot, no, diyan sa flood control. Nagsimula ito diyan nagsimula yan tapos pinakita niya yung mga contractor na yung top 10 na contractors na sangkot dito sa maanomalyang flood control. The biggest, I think the biggest corruption scandal in the history in the Philippines. Kung saan dito sa maanomalyang flood control projects, mga halos ilang buwan na itong investigasyon na ito, no? Dito ay dahil dito ay maraming nasasangkot dito sa iskandalo na ito. Kabilang na dito ang mga contractors, mga engineers, mga congressman, mga senador at napunta na rin, nadamay na rin pati mga cabinet officials ng Malacanang dito sa mga maanomalyang iskandalo dyan sa flood control. So dahil dyan maraming mga protesta mula pa mga Setyembre hanggang November, no. Una dyan yung September 21 peso trillion march kung saan maraming mga kabataan ang pumunta dyan sa EDSA at saka sa Luneta pati sa Mindiola. Tapos nung mga first week ng I think first week o mga ng November, nagrally din yung mga Iglesia ni Cristo, mga DDS at pati yung mga ibang grupo. Tapos meron ding November 31 isa pang second trillion peso march kung saan marami din ng nakisa sa protesta, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas. Kaya asa natin na kapag wala pang managot dito sa flood control scandal na ito, wala pang mga politikong nakulong, ay talagang sunod-sunod ang mga rallies na at mga protesta na gaganapin, no, na posibleng mangyayari sa darating na 2026. Dahil din sa flood control scandal na ito, meron ding mga opisyalis na nag-resign, no, nagbitiw na sa pwesto at meron ding marami ding mga lumalabas ng mga yung mga naglalahad ng katotohanan at mga nalalaman nila, no, tungkol dito sa mga corruption dito sa ating bansa. So yan yung mga nangyari, no, sa politika at sa events sa Pilipinas. Tapos marami ding mga bagyo ang dumating dito sa Pilipinas. At of course yung mga lindol, no? Notably yung lindol na nangyari sa Cebu,
Meron ding lindol na nangyari sa Davao Oriental, no? Tapos punta naman tayo sa mga personalities, no, na pumanaw na sa year 2025. So ito yung mga punta naman tayo sa local na personality na pumanaw na, no, sa year 2025. Ito yung mga notable na personality sa Pilipinas na pumanaw na, gaya ni Gloria Romero, Edsel Lagman, Pilita Corrales, Nora Honor, Ricky Davao, Freddy Aguilar, Lorit Solis, Emma Nachensa, Juan Poncenrilli at Rosa Rosal. At gayon din sa mga international personality na who passed away in the year 2025, like Diane Keaton, Pope Francis, Gene Hackman, Dick Cheney, Charlie Kirk. Of course, yung assassination niya, no? Kung saan nabaril itong si Charlie Kirk sa speech niya, no? With kasama yung mga estudyante doon sa Amerika, no? John Marie Le Pen, Ozzy Osbourne, Roberta Flack, Brian Wilson, Giorgio Armani, Jane Goodall, Hulk Hogan, Ricky Hatton at George Foreman. Tapos punta naman tayo sa showbiz, kung saan ay marami ding mga hiwalayan na nangyari, mga celebrity breakup sa taong 2025. Isa na dito ang Catriona Gray at Sam Milby, yung mga naghiwalay na couple celebrities kagaya ni Catriona Gray at Sam Milby. Gerald Anderson and Julia Barreto, Ellen Adarna and Derek Ramsey. Hindi pa tayo sure kung hiwalay na talaga ito, pero talagang parang confirm na hiwalay na itong si Ellen at si Derek Ramsey. Dahil siguro yan sa third party na parang di natin alam anong nangyari, no? Bella Padilla and Norman Bay, Liza Soberano and Enrique Hill. Of course, itong si Liza and Enrique, knowing din ito sa lab team nila, no, sa mga teleseryes. Heaven Peralejo and Marco Gallio, hiwalay na din pala to, no? Kylene Alcantara and Kobe Paras, Elise Foson and Macoy De Leon, and Barbie Fortesa and Jack Roberto. So yan yung mga celebrities na naghiwalay sa taong 2025. Tapos punta naman tayo sa sports. Isa sa mga notable itong pagbabalik ni Manny Pacquiao sa boxing, no? Kung saan ay lumaban itong si Manny Pacquiao. At isa pa yung PBA. Sa PBA naman ay back-to-back champion yung Token Tech sa 49th season, yung TNT Tropang 5G. At nag-champion din yung San Miguel Beermen sa Philippine Cup. Ngayon ongoing na Philippine Cup sa 50th season ay nais silang subukan na i-defend yung kanilang Philippine Cup title noong season 49. Tapos yung PBA nag-celebrate ng 50th season at in-announce na yung 50 greatest players ng PBA. Tapos sa NBA naman, nag-champion Oklahoma City Thunder. Sa NFL naman, sa Super Bowl, nag-champion yung Philadelphia Eagles nitong 2025 ito. Tapos nung Desyembre ay ginanap itong SEA Games kung saan may 50 medalya at almost mga 200 medals ang natanggap natin, no, sa Team Pilipinas. Isa sa mga nakuha nating medal sa sport ay kagaya ng basketball, yung men's basketball, women's basketball, yung singles tennis, women's tennis ni Alex Ayala. Tapos yung beach volleyball, natalo natin yung Thailand at marami pang iba, no? So congratulations dito sa ating team Pilipinas na nag-represent dyan sa SEA Games. So ano pang mga sports na notable? Yung college, no? Kung saan balik champion
ang San Beda sa NCAA at Lasal sa UAAP. So yan yung mga pangyayari nitong year 2025. So 2026, so abangan natin yung mga mangyayari sa 2026. So yung 2025, so very challenging year. Merong positibo, merong negatibo, no, na nangyayari dyan sa 2025. So yan guys, at paki-subscribe ang aking YouTube channel, paki-like, paki-click yung notification bell, at paki-like yung video ko. So maraming salamat, at more power in 2026. Kita-kits tayo sa next video. Bye.